Sumainyo ang Panginoon, at sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-6 na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya, tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito? Kayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at liliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipapanganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Nitong nakaraan po, kung natatandaan ninyo, kung hindi ako nagkakamali, 3 Misa de Gallio, narinig po natin kung paanong ipinahayag ng anghel ang magiging pagkakataong tao ng Diyos na si Kristo kay San Jose. Ngayon na naman po, sa Ebanghelyo, narinig po natin ang pagpapahayag muli ng anghel na ito ng parehong mabuting balita, this time kay Maria. Katulad ng pagpapahayag na ginawa ng anghel kay San Jose, meron siyang mga sinabing importanteng mga detalye. Ganon din naman ang ibinigay ng mga detalye kay Maria. Pero kung iisipin po ninyo, kulang na kulang pa rin yung mga detalyeng nakuha nila kung nagkausap man nga yung mag-asawang ito. Nasa tingin ko naman ay oo, pagkatapos ng pagpapakita sa kanila in a separate occasion ng anghel, baka nagtanungan ang mag-asawa, "Yun lang ba ang sinabi sa'yo?" Parang yan din ang sinabi sa akin hindi sinabi kung papaano ang magiging pagbubuntis ni Maria, papaano nila ito i-explain sa iba, lalo ba't hindi pa naman sila talaga nagsasama, biglang nagbuntis si Maria. Papaano at saan ipapanganak? Yan. At papaano ang magiging role nila bilang mga magulang ni Kristo na alam naman nila na hindi lang totoong tao kundi totoong Diyos pa rin. Remember na first time in history nangyari ito. Hindi na muli na ulit at mauulit pa ito. Walang blueprint kung paano i-deal ang sitwasyong ito. Kaya maintindihan mo talaga. Siguradong marami pa ring tanong yung dalawa, lalong-lalo na si Maria. Pero ang maganda, dapat nating makita sa kabila nito, dahil sa ang Diyos ang nagsabi, nagtiwala sila. Based on our experience, mahirap kasi magtiwala kung hindi detalyado na ibibigay sa iyo yung plano. Sige nga, magpapagawa ka ba ng bahay sa engineer or architect na walang ibibigay sa yung plano? Lalong-lalo na kung malaki yung bahay na ipapagawa mo, na gusto mo? Iboboto mo ba ang isang kandidato na walang plataforma, walang kaplano-plano? Magpapakasal ka ba sa isang kasintahan na wala rin kaplano-plano? Come on! Kung nag-iisip tayo at kung yung personalidad natin ay gusto natin nakaplano, hindi tayo basta oo sa mga taong ito. Kaya maintindihan po natin yung naging sitwasyon ni Haring Akas sa ating unang pagbasa. Nangangalib na sa lakayin ng mga mas makapangyarihang mga kaharian ang kaharian niya. Kaya kabadong-kabado siya. That is why ang Diyos ay nagsugo sa kanya ng isang propeta para sabihin sa kanya, "Huwag kang mag-alala. Hindi ka nila hindi ka nila mapeperwisyo." Sa katunayan, dinere pa nga siya ng Diyos sa pamamagitan ng propeta Isaias na humingi ng palatandaan para hindi na siya ganong kabahan. Ano ang naging reaksyon ni Akas?
Nahirapan siyang ang Diyos sa kanyang pagkatiwalaan. Kasi basta sinabi lang hindi ka maano, hindi detalyado. Walang eksplanasyon kung paanong mangyayaring hindi siya maano. Maaring tinatanong niya, "Oh God, ano ba mangyayari? Magkakasakit ba yung mga kalabang ko para hindi na sila pumunta dito? Magbabago ba yung isip nila? Magpapadala ka ba dito ng anghel para protektahan ang kaharian na ito?" Bigyan mo ako ng detalye. Bigyan mo ako ng maliwanag na plano. Kaya lang ang Diyos, noon pa man, hindi naman siya talaga nagbibigay ng detalyadong plano. Nang sabihin niya kay Abraham, "I will make you the father of many nations." Dadami ang lahi mo. Sindami ng mga bituin sa kalangitan at ng mga buhangin sa dalampasigan. Basta sinabi ng Diyos yon, pero walang detalyadong plano. Siguradong may tanong si Abraham at si Sarah. Matanda na sila. Anong pagbubuntis ang mangyayari kay Sarah? Makakahabol pa ba talaga sila? Maraming lahi ang pinangako, Nasaan yung detalyadong plano? Sinabi lang niya kay Jose in the Old Testament, na magkakaroon ka ng posisyon at mapaglilingkuran mo dahil dito, masasave mo dahil dito ang ama at mga kapatid mo. Pero hindi detalyeng sinabi kay Jose kung ano yung mga series of events na maglilid sa pangako ngayon. Wala. O di ba't si Noah, sinabi ng Diyos, build an ark. Nung mga panahon yun, di naman umuulan Tapos babaha. Basta sinabi ng Diyos, walang detalyadong plano. Kasi una, gusto niyang magtiwala tayo. The Bible says, without faith, it is impossible to please God. Kahapon sa Ebanghelyo, parang na-offend yung anghel nang hindi maniwala si Zacarias. Kaya napipisi si Zacarias. Pwedeng na-offend ang Diyos kapag hindi tayo sumasampalataya sa Kanya kapag hindi tayo nagtitiwala. At paanong papasok ang pananampalataya kung lahat ay maliwanag na? Kung ang lahat ay detalyado na? Paano ka ba mananampalataya kung ganon? Ang pananampalataya ay pagtataya. Pagtataya sa Diyos na alam mo na hindi matatalo, hindi mabubuta. Subukan mong bago sumakay sa jeep na pinara mo, sa tricycle na pinara mo, dyan sa patio, sabihin mo sa kanya, umikot-ikot ka muna, pagmamasdan kita kung talagang marunong kang mag-drive. Tingnan ko muna yung lisensya mo. Ay sigurado, sasabihin sa'yo, humanap ka na lang ng ibang masasakyan mo. Subukan mong bawat pagkain mo sa restaurant na kinakainan mo ng regular, bawat pagkain mo, papasok ka sa kusina at titingnan mo kung paano hinahanda yung pagkain mo na parang duda yung peg mo. Sigurado ma-offend sa'yo yung mga naghahanda ng pagkain mo. Subukan mong yung gamot na irereseta ng doktor sa'yo, sabihin mo sa kanya, "Dok, ipaliwanag mo sa akin, particle by particle. Ano yung gamot na ito? I-breakdown mo sa akin. Ano yung mga pros and cons nito?" Ako, sabihin ng doktor sa'yo, "Busy ako. Kung hindi ka magtitiwala sa reseta ko, umanap ka ng ibang doktor mo." I mean, di ba? Nakaka-offend yun. At maintindihan ko pa rin naman. Kasi tao lang din naman yan. So, pwedeng magkamali. Pero ang Diyos, makapangyarihan siya. Lahat kaya niya. Pag sinabi niya, ginagawa niya talaga. At siya'y katotohanan. Hindi siya pwedeng magkamali. Lalong hindi siya pwedeng magsinungaling. At higit sa lahat, mahal niya tayo. Kaya nga ang sabi ng Diyos sa Jeremiah 6 verse 3, "I have loved you with an everlasting love. Therefore, I have continued my faithfulness to you." Dapat panghawakan natin ito In connection with this, hindi ibibigay sa atin ng Panginoon ang kanyang detalyado na plano kasi baka matakot tayo. Nitong nakaraang resulta po ng bar exam, top 8 yung pinsan ko, si Attorney Pio Vincent Raura Buencamino. Pero alam po ninyo, bago yan, marami silang mga pinagdaanan bilang pamilya. May mga nangyaring mga problema. At ang isa sa pinakamatindi ay yung pagkakasakit na lagi, pagka-ospital ng lagi, kuminsan matagal pa, ng padre de pamilya nila, ng kanyang ama, na humantong nga sa pagkamatay nito. Now, tell me, paano kung noon pa man ay sinabi ng Diyos? Halimbawa kay Attorney Pio, "Attorney, papasa ka sa bar. Hindi ka lang papasa, magiging top 8 ka pa. Tapos marami pa akong mga blessings na ibibigay sa'yo." Sa palagay niyo, ano maging reaction ni Attorney? Siyempre, excited. Come on, sige Lord, bring it on. Go ako dyan. Pero paano kung sabihin ng Panginoon ang kanyang mga detalyadong plano para kay Attorney Pio bago niya ma-achieve yung fulfillment na ito at yung marami pang mga blessings para kay Attorney Pio? Paano kung sasabihin ng Panginoon sa kanya, "Okay, before we get into that,
ito yung detalyadong plano ko sa'yo. Suportahan kang lagi ng mga magulang mo, ng girlfriend mo, ng mga kapatid mo. Okay pa yan. Kaya may mamimit kang ganito na tutulong sa'yo sa review, makapag-aaral ka sa paaralan, sa UST, na para magkaroon ka ng mas magandang chance sa kung yan ang babanggitin ng Diyos sa kanya. Siyempre, excited pa. Part of the plan, okay? Pero ito, attorney, ito rin yung mangyayari, ito yung mga problemang mararanasan niyo. At ito ay dadako sa pagkakasakit, pagka-hospital, eventually pagkamatay ng tatay mo. Payag ka ba sa plano? Ano sa tingin niyo magiging reaksyon ni Pio? Attorney, ano? Malamang sabihin niya, Lord, forget the plan. Kahit hindi na ako magtapit, kahit nga hindi ako pumasay, huwag yun ang kunin sa akin tatay ko. Paano? Kung yun talaga ang oras na ng kaniyang ama, in the plan of God, yun na talaga. Ito, paano kung hindi pa lang niya nakikita, yun ay talagang makatutulong sa kanya in such a way na mas magpupursige pa siya at mas mararamdaman pa niya ang inspirasyon galing sa kanyang ama. I don't know with you, may sarili-sariling paniwala tayo, ha? Pero kapag merong nanghihingi sa akin ng dasal, mag-exam, at alam kong meron siyang namatay na mahal sa buhay, ang lagi kong sinasabi, basta mag-review ka, ha? Gawin mo yung talagang best mo. Tapos sa exam, panatag mo na ang loob mo sapagkat 4 kayong sasagot ng exam. Ikaw, si Jesus, lalo na si Mama Mary, at yung tatay mo. Gagabayan ka niya. Yung nanay mo, depende kung sino yung namatay, gagabayan ka niya. Paano kung yun talaga ay part of God's plan? Wala namang aksidente sa kanya. Lahat planadong talaga. Remembers that all things work together for the good of those who love Him. Romans 8:28. And for those who love Him, like Mary, they follow Him, they trust Him, even though they won't have detailed plans laid before them. Sapagkat sa isipan at puso ng taong sumasampalataya sa Diyos, ano man ang mangyaring problema na parte ng buhay niya at ng pagsunod niya sa Diyos, kayang gamitin ng Diyos upang ang kanyang magandang plano ay maganap at malubos. We just have to trust Him. Kaya sana kapatid, anuman ang problemang pinagdaraanan mo ngayon, lalo pat kung para sa iyo, taliwas na taliwas ito sa pangarap ng Diyos na ibinigay niya sa isip at sa puso mo. Kaya mayroon kang tanong tulad ng, Lord, akala ko ba gagaling ako? Ano itong panibagong sakit ko? Lord, akala ko ba mabubuo ang pamilya ko? Bakit may panibagong problema? May panibagong gulo? Lord, akala ko ba gusto mo kong makatulong sa iba, lalo na sa aking pamilya? Bakit hindi ako pumasa? Lord, akala ko ba gusto mo akong maging masaya? Bakit hinayaan mo ako'y lokohin niya? Lord, akala ko ba? So bakit ganito ang mga nangyayaring problema? Kung ganito, huwag ka sanang mawawala ng pag-asa. Sapagkat sinasabi ko sa iyo, sinisigurado ko sa iyo, kung ikaw naman ay nagpapakabuting tao, sumusunod sa Diyos, sumasama sa mga taong tamang tao, ha? Yung mga taong makatutulong sa iyo, maabot mo ang mga pangarap ng Diyos sa buhay mo. Hindi yung mga taong may tama. Bang ano-anong ginagawa, lalong-lalo na kung nagkakasala. Kung hindi mo sinasamahan ang mga taong ito, kung sumasama ka sa mga taong gagamitin o ginagamit ng Diyos para maabot mo ang mga pangarap niya sa buhay mo, you are exactly where God wants you to be. And God is with you. Katulad nung pakiramdam ni Jose in the Old Testament. Kasi ang sabi doon, God is always with him. God is always with Joseph. Katulad din ng pakiramdam ni Jose sa New Testament. At syempre ni Maria, every step of the way, anuman ang ma-encounter lang mga problema, literally and in their hearts, ang Diyos ay kasama nila. At kapag ang Diyos ay kasama natin, imposible na walang magandang mangyari sa buhay natin. Anuman ang mga problemang maranasan natin. Tama na mahirap, masakit ang sitwasyon. Pag gayon, pero mahalaga, nakapaloob ka pa rin sa plano ng Panginoon. Planong may end. Planong may kapupuntahan. Planong may fulfillment. So, anuman ang paghihirap, lagi mong isipin, wala ka pa sa exciting part. And so, you won't end extremely sad and dissatisfied.
Kaya nga lagi kong sinasabi, hindi magtatapos sa kalungkutan ng buhay mo kapag nakapaloob ka sa maganda niyang plano para sa iyo. Darating ang kaganapan ng kanyang mga pangarap para sa iyo. Laban lang, kapit lang. Enjoy the journey, enjoy the process, enjoy the plan. Sapagkat ang mga mabubuti, kahit ang mga hindi maganda o masasamang mararanasan mo along the way towards the end, the fulfillment of that plan, makatutulong yan sa iyo. Gagamitin ng Diyos yan sa kabutihan mo para mas maging mature ka, mas maging humble ka, mas maging worthy ka para yung plano niya ay mangyari sa buhay mo, matanggap mo, maalagaan mo, mahawakan mo. Ito sana ang hiling nating biyaya sa banal na misang ito. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung may magagawa ang Diyos. Alam kong di rin ng Diyos ang samo ko, Alam kong sapagkat mahal niya ako. diringin ang Diyos ang samo ko. Alam kong di rin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di rin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ang Diyos Pikit natin ang ating mga mata. ang samo ko. Panginoon, tulungan mo kong magtiwala sa plano mo kahit hindi detalyado ito. Tulungan mo kong maniwala na dahil ikaw ang naglagay ng pangarap ko sa isip at puso ko, mangyayari ito. Kailangan ko lang pagtiwalaan ang plano mo, ang proseso mo. Hindi ang plano ko, hindi ang proseso ko. Magpaplano pa rin ako, pero i-a-adjust ko sa mga bagay at sa mga sitwasyong sa tingin ko ay niloloob mo. Tulungan mo lang akong pagtiwalaan ka, Panginoon. Kasi minsan, dahil naiinip na rin ako, dahil nasasaktan, nahihirapan na rin ako, nawawala ang pag-asa ko. Hallelujah! Tulungan mo ako, Panginoon, na huwag mangyari ito. Hallelujah! Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pinangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Ang Diyos ay tumutupad sa kaniyang mga pangako. Hindi ito napapako. Tayo ang napapako sa kawalan ng pag-asa, sa kalungkutan, sa pagdududa, sa takot. Kapatid, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hindi sinasabi lahat ng mangyayari maganda. May magandang mangyayari. Along the way, bagamat may mga kasamang problema, basta ang mahalaga, sa huli, hindi na magkasama yung problema at yung tagumpay ng buhay mo. Tagumpay na lang ng buhay mo ang naroroon sapagkat lahat ng mga problema
ay nakatulong para maabot mo rin yon. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen.